ating lahat, AVG. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na kung saan nabigyan ako ng time para na mag-share sa ganitong paraan. We really take advantage of the technology na kung saan mayroon tayo ngayon. At sa pagkakataon ito, ating pag-uusapan ang aking itinuro kahapon, aking itutuloy yung aking itinuro kahapon sa SCB, daily streaming natin. At ang pamagat ng aking tinuturo is that God will test us before He trusts us. So, ang ating pong pag-uusapan ay makukuha po natin sa Deuteronomy 8 verse 2. Sabi dyan, remember how the Lord your God led you on this long journey through the desert these past 40 years. Sending hardship to test you so that He might know what you intended to do and whether you would obey His commands. So dito po kung ating pong mapapansin na ang mga Israelita ho ay sisimula na ng kanilang journey, sila ay nasa kalagitnaan na halos ng kanilang journey from Egypt to the Promised Land. Pero bago dumating sa punto na sila ay nag-journey, ay mahabang panahon din po na ating pinag-aaralan sa ACB, yung time na kung saan mayroong crisis na dumating sa Egypt. Kasi nga tayo din naman sa pagkakataong ito ay nasa isang crisis din na kung saan sumalakay itong plague na ito, ang tinatawag nating COVID-19 pandemic na ito. So, kaya yun ang ating laging pinag-uusapan. Pero based doon sa ating nakikita, kagaya nga ngayon, na kung saan ang mga lugar na kung saan mayroong category na ECQ, ay yung ilan ay naibaba na to GCQ. Gagaya ng binanggit ko kahapon, ang NCR na lang at ang Laguna patuloy na nasa under ng ECQ, modified ECQ category ng pandemic na ito. So tayo ay nagpapasalamat dahil nakita natin na talagang mayroon ng pagbabago, mayroon ng kumbaga nakikita na natin yung kumbaga yung light doon sa dulo ng tunnel, ika nga. So ngayon pag-uusapan natin yung journey nila, kasi during the time na sila ay nasa Egypt, nagkaroon nga ng plague ang Egypt, nagkaroon nga ng crisis ang Egypt, pero dahil nandoon sila sa lugar na tinatawag na Goshen, ay hindi nila naranasan yung mga pagsubok ng kanilang paligid. Ganun ang kabuti ang ating Panginoon, na kung saan sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, na kung saan tayo ay mayroong mga nangyayari sa ating paligid, kung tayo ay patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Psalms 91, if you make the Lord your refuge and make the Most High your dwelling, there will be no harm that will overtake you. There will be no disaster that will come near your tent, because He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. So makikita ho natin na sa mga pagkakataon na mayroong mga crisis o kaya pandemic na nasa ating paligid, makakatyak ho tayo na mayroong lugar ang Diyos na ina-allocate para sa kanyang mga anak. At ang lugar na to ay tinatawag na Goshen. Ang Goshen na ito ay isang place na kung saan makikita mo doon yung kanyang protection, provision, and presence. At ito ay isang lugar na kung saan isang lugar na siya ang mayroong full control. So kung tayo ay dumaranas man yung ating paligid ng mga crisis, nakakatyak tayo na mayroon tayong matatakbuhan, mayroon tayong mapagkukublian sa mga ganitong pagkakataon kung alam lang natin kung paano matatagpuan ang lugar na ito. So, pinatunayan ho ng Diyos yan during the time of Moses, na kung saan maraming plague na dumating sa kanilang paligid, ngunit sila hindi naapektuhan. Ngunit during that time, dahil hindi sila naapektuhan, hindi din po na test
ang kanilang mga sarili. Kasi nagkaroon ho ng exemption. No? Pero isa ho ang pinapakita, no? Isa ho yung pinapakita sa Biblia at ginagarantiyahan ho ito ng Biblia na ang tao ho talaga ay darating sa pagsubok, darating sa mga pasulit na gagawin ng Diyos at gagamitin niya lahat, even though this pandemic ay nagamit din niya para subukin tayo ng mga Kristiyano dahil kung titingnan natin, yung ilan sa atin, lalo na sa kabataan, nag-aalala kayo, no? Nung magsimula yung pandemic na to, mukhang hindi na tayo makakagala, hindi na tayo liwaliw, hindi na tayo makapunta sa ating mga kaibigan, hindi na tayo makakapunta ng school, kaya tayo talaga ay mayroong pag-aalala, na nararamdaman. At isa pa, yung church, no? Paano kaya tayo makapag-church? Hindi natin alam kasi isipin mo, naka-lockdown na. Iyon ay isang pagsubok sa atin, no? Ano ba ang magiging reaction natin? Pero nakita naman natin, sabi nga, yung sinasabi dun sa Facebook, napakaraming tag-uusap, yung demonyo at ang Diyos, sabi ng demonyo, napasara ko, napasara ko ang inyong mga simbahan. Pero ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon is, oo, nasara nga yung mga simbahan, pero yung mga tahanan ay nagbukas naman para sa gawain ng Diyos. O, di ba? So talagang nakakagawa ho ng paraan tayo pagka tayo ho ay sinusubok. Yun nga lang, tinityak natin na darating, kasi sabi nga doon is that kung titingnan natin yung verse na binasa natin, sabi niya, it is God who led you in this long journey, for 40 years, which is kung tutusin, that was supposedly 40 days. So kung titingnan ho natin, tayo ho talaga ay dadalhin ng Diyos sa pagsubok. Baka ngayon, di kayo nakapag-church sa pamamagitan ng live stream. Ito ho ang isang pagkakataon na kung saan na dapat iti-take advantage natin. Nawala man yung ating physical na church dahil sa ganitong pandemic, nagkaroon naman tayo ng live stream at ito pang mas napaganda kasi noon, every Sunday lang tayo nakakapunta ng church, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit ngayon, araw-araw natin napapanood at napapakinggan ang salita ng Diyos. So, napakaganda ho ng ginagawa ng Diyos. At sa panahon nito, dito pinapatunayan ng Diyos sa panahon na kung saan mayroong crisis sa ating paligid, mayroon siyang kaparaanan para tayo ay makapagpatuloy pa rin sa ating ginagawa, sa ating ministry sa Panginoon. So, ito titingnan natin. Dahil sinabi ko kahapon that ang pagsubok ay dumarating sa isang tao. The test will come in two forms. First, trials, and the other one is temptation. Kung makikita po natin dyan, sabi po sa James, James, okay. Makikita po natin sa James 1 verse 12. Sabi diyan, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, unang bahagi po, sa NIV, ang sabi doon, blessed is the one who perseveres under trial. So, makikita ho natin, tayo ho talaga ay magkakaroon ng trials sa buhay natin. At ano ho ba ang ibig sabihin ng trials? Trials are situations in our lives that we need to pass. We need to overcome. Kailangan ho natin, pag sinabi yung trial, kinakailangan ho natin itong malagpasan, maipasa. Kaya sabi na doon is that the person na makakalampas sa trials ng buhay
ay makakatanggap ng crown na kung saan pinangako ng Diyos sa kanya. No? So, ano pa? The next is temptation. Ibang version naman po tayo. New King James Version. Sabi, blessed is the man who endure temptations. See? Blessed is the man who endure temptation. Pangalawang form ng pagsubok na darating sa buhay ng isang tao is in a form of temptation. At ang temptation po is a situation in life, no? Sitwasyon sa buhay ng isang tao na a situation that we need to avoid, no? Magkakaiba ho yung trials and temptation. The trials are the situation that we need to pass. We need to overcome. But temptation are the situation in our lives na kung saan dapat nating iwasan. Sabi nga ni CAD, ang pagsubok ay dapat nating labanan. No? Ngunit, ang tukso ay dapat nating iwasan. So, ganun ho ang mga pagsubok na darating. Kaya dapat maintindihan natin, unang-una, kung mayroong pagsubok na darating sa buhay natin, alamin muna natin, ito ba ay kumbaga po ito ba'y pagsubok o tukso, no? So dapat ma-identify natin para alam natin kung paano natin i-deal ang mga pagsubok, ang test na dumarating sa buhay ng isang tao. So base ho doon sa ating binasa na text kanina, the Deuteronomy 8 chapter 2, ang sabi doon, God is leading them, God is leading them to a journey, no? Dahil sa sila ay mayroong pangako na tinanggap coming from the Lord that that God will bring them to the promised land. At dito natapos ho yung kanilang pagstay sa Goshen, no? Sa Egypt, na kung saan ay mayroong hindi magandang pangyayari doon sa lugar na yon. At dito, sila ay umalis, bumiyahe papunta ng kanilang promised land. It will only take 40 days supposedly, but it takes 40 years because, sabi ko nga kahapon, yung ating pong, the way we react, no? Ano yung nagiging, paano tayo nagre-respond sa dealing ng Panginoon from the point A to point B, ang siyang magdidetermine kung gaano tayo kabilis makakarating sa ating promised land, no? Sa atin ng buhay dito, kapatid, is talaga nga maging sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, ay talagang mayroong pagsubok na dumarating, mayroong dealing si Lord. Pero paano natin ito nalalampasan, gaano natin kabilis ito nalalampasan, ay magdidepende kung paano tayo nagre-react o nagre-respond dito sa mga situation na ito. So sabi rito, tingnan natin, sinabi ko kahapon, ang unang pagsubok na darating sa buhay natin ay susubukin o talaga ng Diyos ang ating pong persistence, no? Yung yung pagpipersevere natin sa buhay natin. At paano ba natin panghawakan ang salita ng Diyos, no? SCB, sa pagkakataon, ABGIB, sa pagkakataon ito, ano-ano ang trials na iyong nararanasan? Or ano-ano ang mga temptation na kung saan nandyan sa iyong harapan sa pagkakataon ito. Napakarami niyan. Huwag nating kalilimutan. Dapat alam natin kung paano natin i-handle yan. Una, pagdating sa gadgets. Di ba? Minsan, mas napapabilis, napapadalas ang paghawak natin sa gadget kaysa Bible. Di ba? Ano pa? Minsan, napapadalas na gusto pa nating kausap yung ating mga kaibigan kaysa ating mga kapamilya. So, ito yung mga, tingnan mo kung itong mga sitwasyon ba ito ba ay tentasyon o pagsubok? So, dapat makita mo ito at alam mo dapat kung paano siya paano natin sasagutan? Paano natin siya ipapasa? Ano? So, later on, titingnan natin. Pero, dahil sinabi ko, our God will test our persistence. Dito, kung mapapansin natin, ang sabi dyan, God led you in this, sabi dyan, remember how the Lord God led you on this long journey through the desert for 40 years. Ang lakad na 40 days, naging 40 years. So, it will really take
take endurance para kanilang malampasan ang pagsubok na ito. Ito ay tinatawag na pagsubok, no? Kasi ang tinitingnan dito is gaano ba, kadeterminado sila na ipagpatuloy ang kanilang lakbayin sa buhay. No? Tingnan natin, for 40 years, makikita natin na wala silang educational system, wala silang mall, wala silang anumang pwedeng sabihin natin instituted na mga bagay na lugar para na kanilang i-enjoy sa lugar na yon. Iyon ay isang wilderness na kalalagayan. They keep on wandering in that place. Ayan, umabot sila ng 40 years. Why? Because the way they respond to the dealings of God ay naging hindi maganda. No? Nakita naman natin kung gaano ka pasaway sila sa kanilang pagbibiyaya. Sa matter of fact, kung atin pong tatapusin yung paglalakbay na yan, lahat sa kanila na nag-edad ng 21 pataas ay hindi sila lahat nakarating. Sila ay lahat na, kumbaga sabi ng Panginoon, masyado na kayong mareklamo, masyado na kayong maingay, masyado kayong, wala kayong ibang iniisip kundi yung mga sarili nyo. Kaya, kansilado ang kanilang journey. At hindi sila nakarating. Only those, yung mga kabataan, ang siyang nakarating. Kayo mga kabataan, makinig kayo. Ito yung tamang panahon para na, bakit hindi sila, yung mga matatanda hindi nakapasok sa promised land. Ang mga kabataan lamang. Bakit? Ang kabataan ay talagang pagdating mayroon pang lakas, mayroong oras, no? Nandyan ang technology, nandyan ang strength, nandyan ang time. Kaya i-take advantage natin ito. So, kung titingnan natin, 40 years ang kanilang journey, it really takes endurance, perseverance para sa kanila, para mapagtagumpay. Ang tinutukoy dito, ang chine-check po dito, ang tinitest dito, yung kakayanan ng kanilang katawan at kaisipan na gaano ba kadeterminado sila sa kanilang buhay. No? At kung titingnan mo natin, sabi, how long now you've been wandering in your wilderness? Gaano na ba katagal kayo na nag-wander dyan sa wilderness na yan? Sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Hindi natin pwedeng pangmatagalan yan. Kasi ang pagsubok dapat mabilisan. Kailangan mabilisan ang paglipas dyan. Kaya makalampas tayo kasi mayroon pang another pagsubok na ating paglalampasan. Pero kung tayo, sabi nga kung mayroon kang problema, huwag mong tambayan, daanan mo lang. No? So tingnan natin, anong pang sabi rito? Can still go for another mile? No? Kaya pa ba natin makapag-abante pa ng another mile? No? Isa pong dapat natin tandaan, ang ating pong perseverance, ang ating pong persistence sa salita ng Diyos ay hindi magagarantiya na makukuha natin lahat ng gusto natin. Pero ginagarantiyahan ng Diyos na ibibigay niya anuman ang kailangan natin. Sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The things na sinasabi nun is yung mga kailangan natin sa buhay. No? Lahat ng kailangan sa buhay ibibigay niya kung tayo ay unahin natin yung dapat mauuna. Anong mauna? Seek His kingdom. Seek His righteousness. Ganun ang kalakaran. Hindi po pwede na unahin natin yung kailangan bago natin gawin yung pinapagawa sa atin. No? Dito dapat matest yung kaya ng ating katawan. No? And then sabi nga dyan, during the time of Joseph, no? Kung titingnan natin sa time ni Joseph, nalampasan niya ang pagsubok na kung saan ay pagdating sa kanyang katawan, pangangatawan, kailangan ng katawan, no? So, dito mayroon nung sinasabi sa 1 John 2, no? Okay. 1 John 2 verse 16. Sabi dyan, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Ito mga kapatid, EBG, tandaan natin. Talagang ang pagsubok ay nandiyan dyan sa mundo. Susubukin tayo nito at iaalaw tayo ng Diyos na masubok.
sa mga bagay na ito. Dahil ang lahat ay nandiyan na sa mundo. Makikita natin, una, the lust of the flesh, the lust of the eye, then the pride of life. Ito pong tatlong bagay na to ang talagang napaka madalas na dinadaanan natin. At minsan nagiging pabalik-balik ang mga ito kung hindi natin ma-deal, hindi natin maharap ng tama, ma-address ng tama ang mga pagsubok na ito. Unahin na natin, sabi diyan, the lust of the flesh. Kagaya ni Joseph sa kanyang time. Siya ho ay sinubok din na kung saan ang kanyang then si Joseph ay binata, at kung mapapakita doon, siya ho ay medyo matipuno, no? At sinubok ho ang kanyang flesh. At basahin mo natin, mababasa natin sa Genesis, no? Genesis chapter 39, no? Chapter 39, verse 6 to 9, no? Sabi diyan, Potiphar left everything he had, no, in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Now, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" So itong verses na ito natin binasa ay magpapakita kung paano linampasan, paano iniwasan ni Joseph ang pagsubok, ang temptation na dumating sa kanyang buhay. Una, ano yung sinabi ko doon? Kahapon, he looked around. He refused. Sabi niya, "With me in charge," he told her, "My master does not concern himself with anything in this house. Everything he owns, he has entrusted to my care." So, dito, nung magkaroon ng attempt, ang kanyang asawa, ng kanyang amo, nakita natin, siya ho ay tumingin sa kanyang paligid. At ang nakita niya, pagpapala ng kanyang amo sa kanyang buhay. No? So tingnan mo, kapatid, tayo din ba pagka mayroong mga pagsubok, mayroong trials, temptations na dumarating sa atin, saan tayo nakatingin? Kasi tandaan natin na ang tentasyon na dumarating sa buhay natin, nakakatyak tayo na maganda talaga ito para sa ating mga mata. Maganda para sa ating katawan. No? The lust of the flesh stirs up the things that will make our flesh feel good. Look around. Tingnan mo. Ano bang meron ka sa paligid mo? Minsan yun ang nagiging dahilan natin. No? Para malaglag tayo kasi kapag tayo ay tumingin sa ating paligid, hindi tayo nakatingin sa pagpapala ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, kundi nakatingin tayo doon sa ino-offer ng mundo, the lust of the flesh. EBG, alam mo kaya binalik ko talaga ito dahil gusto kong dalhin sa inyo. No? Minsan tayo nagiging ungrateful tayo sa Panginoon. Bakit hindi natin binabaliwala natin yung mga pagpapala niya sa paligid natin? Pero tayo nakatingin, tayo nakatutok tayo doon sa mga bagay na kung sa ino-offer ng mundo. Kapatid, ang ganda ng paligid mo na ino-offer, binibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong ipagpalit sa mga panandalian na mga kalayawan. Yung pagtingin natin sa mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tingnan mo. Maswerte kayo. Noong araw, wala akong ganitong pagtuturo na natatanggap
barkada, basketball. Kaya hindi nakapagpunta ng church. Look around. Ang ganda ng mga ino-offer ng mundo. Pero look around, don't see those things. Look around and see what God has offered. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Yung mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa iyo, nandiyan dyan. Kasama mo dapat sila para pumunta sa sambahan ng Panginoon. Diba? Pero minsan ang nangyayari, mas binibigyan natin ng time yung mga bagay na makamundo dahil nagbibigay ng feeling, the good feeling in our flesh. Tingnan natin, sabi ni Joseph, with me in charge, everything he owns, he entrusted me. Lahat na mayroon ang aking amo ay ipinagtatiwala sa akin. Ganon din ho tayo. Lahat na mabuting bagay, ino-offer na ng Diyos sa atin. Minsan nga lang hindi natin nagagamit, hindi natin na-i-enjoy kasi hindi natin tinitingnan. Kaya naging ungrateful tayo sa Panginoon. Next, ano sabi dyan? He looked forward. Sabi niya, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Alam niyo ba kung ano yung ino-offer dito? Gusto ng asawa ni Potiphar na maging talaguyo niya si Joseph. Kasi si Joseph matipuno, gwapo. Pero Joseph look forward. Tinitingnan niya, wala akong kinabukasan sa ganitong mga klaseng relationship. Tingnan din natin, kapatid, tayo ba ngayon sa relationship na mayroon ka ngayon, ikaw ba ay mayroon bukas? Nakikitaan mo ba ito na magandang kinabukasan sa relationship mo ngayon? Ang sabi ng Biblia, huwag kang makipamasok sa hindi mo kapananampalataya. Kung ganon tinuturo ng Panginoon, hindi yan itinuturo para lang sa wala. Dahil mayroon niyang pupuntahan. Kung hindi ka makaroon ng isang relasyon na kapareho mo ng kapananampalataya, huwag kang umasa na susuportahan ka niyan sa paglilingkod mo sa Panginoon kasi the mere fact na hindi siya naniniwala sa iyong pinaniniwalaan, hindi niya tayang suportahan ang iyong ginagawa. So tingnan mo, ano ang maging mapupuntahan nito? Kung mali ang iyong relasyon ngayon, look forward. Tingnan mo, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Dapat makita mo yun para hindi ka gagawa ng bagay na maghihinder sa iyo para makarating sa iyong pupuntahan, sa iyong paroroonan. Alam ni Joseph yung sanctity ng marriage. Alam niya na hindi siya dapat maging kalaguyo kasi alam niya na kasalanan ito. Tingnan mo, dapat nakatingin tayo sa ano yung plano ng Diyos sa atin. Panghawakan natin yung salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin para makapag-walk forward. Sabi, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Tingnan natin. Doon tayo, diretso tayo. Tingnan natin yung ano yung kinabukasan na inihanda ng Diyos sa atin. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ang linaw dyan, kapatid. So look forward. Dito, ang tinitingnan, relationship. Anong klaseng relationship meron ka ngayon? Ito ba yung relationship na kung saan naaayon sa kalooban ng Diyos o relationship na kung saan naaayon sa iyong kagustuhan sa gusto ng flesh mo? Tandaan natin, kapatid, tayo ngayon ay nasa lockdown. At yung ilan sa atin nasa GCQ, pero hindi pa rin ibig sabihin ito, pwede na tayo. No? Pwede na tayo na umalis, magliwaliw. Ito ang isang mahaba-haba na panahon na hindi natin nakasama yung ating mga karelasyon. Okay? Mahaba-habang panahon yan. Tingnan nyo, baka naman, pagka ngayon elect na yung lockdown, baka kung ano-ano na ang gagawin nyo. Kinakailangan mong tingnan, kapatid. Pag ikaw, alam nyo, doon nagkakaroon yung sa sabit nyo na kayo ay matagal na hindi nagkita, dyan yung mga pagkakataon na pwede magkaroon ng pagkakasala. Kaya kailangan mo, you need to look forward. See the future.
Use your spiritual eyes to see the future na kung saan pinangako ng Diyos sa iyo. At ang hindi tamang relasyon ay hindi magdadala sa tamang lokasyon. Tandaan mo yan. You need to look forward. Need to look forward sa pangako ng Diyos. Iwanan mo na yung relasyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Iwanan mo na yung mga bagay na hindi magdadala sa iyo palapit sa Panginoon. Sabi niya, except you, because you are His wife. Walang future sa hindi magandang relasyon. Tandaan mo yan, kapatid. Next, number 3, sabi doon, how Joseph overcome the lust of the flesh, he looked within. Sabi doon, how then could I do such a wicked thing? Alam niya na siya ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. No? In His likeness. No? In His image and His likeness. So yun dapat ang tinitingnan natin sa buhay natin, na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang pagkakatawag, ayon sa kanyang image and His likeness. So hindi tayo nakadestino para gumawa ng mga kabulastugan sa buhay. Such wicked things. Nung inoffer sa kanya itong mga bagay na ito, napakaganda. And certainly, this will make his flesh feel good. Pero nung makita niya ang kanyang sarili, matagpuan niya yung kanyang sarili sa ganitong kalalagayan, hindi niya tiningnan yung flesh na kung saan nagki-craving ng ganitong klaseng gawain. Kundi nakita niya ang sarili na siya ay nilikha ng Diyos para maging mabuti. Siya ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Pero paano siya maglilingkod kung siya ay gumagawa ng hindi kaya-ayang bagay? Kapatid, tingnan mo. Supposedly, you are to face. Naalala niyo ba yung sa Biblia na mayroong 10 virgins na kung saan nag-antay sa Panginoon? They preserve their lives. Pinreserve nila yung sarili para sa pagdating ng kanilang bridegroom. Because the bride should be without spot, without wrinkles. Kumbaga, walang kapintasan. Pero ngayon sa panahon natin, hindi na uso yan. Sabi nila, masyado ka na, wala na sa uso yan. Hindi na yan yung, hindi na yan yung normal. Hey, those things are wicked things. Anong tinutukoy ko? Premarital sex. Look at yourself. Look within. And see, ito ba yung klase ng buhay na ihaharap ko sa aking mapapangasawa? Kailangan doon natin tingnan yung ating mga sarili. Hindi doon sa kalalagayan na makita natin mga sarili natin na nag-crave sa isang bagay na kung saan magbibigay ng magandang pakiramdam sa ating katawan, sa ating laman. Kundi tingnan mo natin yung ating sarili na tayo ay nakadestino na maging maayos. Nakadestino na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at nakadestino na maging kasama ng Diyos. Kaya hindi ho natin kailangan gumawa ng mga bagay na pwedeng maglalayo sa atin sa Panginoon. So, tingnan natin, ano pa yung pwedeng wicked thing na tinutukoy ito? Yung sobrang paggamit ng gadgets. Ang sobrang paggamit ng gadgets nag-aalis sa atin ng time para mag-aral ng salita ng Diyos. Lahat ng bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, those are the things na kung saan gusto ng laman. Mas gusto pa natin manood ng movie kaysa live stream. Mas gusto pa natin na makasama yung ibang tao kaysa ating kapamilya. Kaya na pagdating sa pamilya atan, masyadong struggle eh. Di ba? Nandoon na lahat, pero ikaw, nasaan ka? Hindi kasama. Alam mo, ang magulang talagang walang ibang nais ang magulang mapabuti ang kanyang anak at nais niya makasama sa isang panalangin para makalapit sa Panginoon. Pero, madalas, sino ang wala? Kabataan. Bakit? Mayroon
silang priority sa buhay, ibang priority sa buhay. Hey, look within. Sino ka ba? Ano ka ba? Sino ka sa katayuan mo sa Panginoon? Sino ka para sa Panginoon? Tingnan mo kapatid, ikaw ay precious sa paningin ng Panginoon. Mahalaga ka sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Kaya nasabi niya, He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang Kanyang anak para sa iyo. Para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Look at yourself. Maganda ang plano ng buhay ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dapat mong tingnan para maiwasan mo, malampasan mo yung craving ng iyong laman. Next, ano sabi dyan? He looked up. Look up. Bakit? The moment na iaangat mo ang iyong paningin sa taas, makikita mo na mayroong Diyos. Ang sabi dyan, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Ito yung pinakamabigat sa lahat. Kinakailangan anumang problema, anumang pagsubok, anumang tentasyon ang darating sa atin, we need to look up. Makita natin na mayroong Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya kinakailangan natin tumingin sa Kanya. Kapatid, gusto kong makita mo ito. Anumang sitwasyon meron ka, kailangan mo makita na kasama mo ang Diyos. Lagi kasama part ang Diyos sa solusyon ng mga kinakaharap natin. Kaya huwag mong kalimutang tumingin sa taas. Mayroon kang tulong na nakahanda. Mayroon kang sandigan na nakahanda para sa iyo. Tumingin ka sa taas. Alam niyo kung bakit nagkakasala tayo? Kabataan, kasi wala tayong ibang tinitingnan, kundi nakatingin tayo sa baba. Tinitingnan natin yung mga bagay ng nasa mundo. Tinitingnan natin yung ino-offer ng mundo sa atin. Those things na kung saan nagkakasala tayo sa Panginoon. Yung pagiging ungrateful natin. Bakit? Ay, hindi kasi tayo tumingin sa Panginoon, sa Kanyang kayang gawin. Hindi tayo tumitingin sa ano yung plano niya sa buhay natin. Look up, not look down, because ano mang mayroon sa baba, hindi kaya-ayang bagay ito sa Panginoon. Lahat ng dyan nasa mundo ay hindi kaya yan. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Kaya, huwag natin i-focus dyan sa mga bagay na yan. Focus on Jesus, the author and the finisher of your faith. Dito po, sa unang bahagi, God will test our persistence. Ang tinutukoy dito yung kaya ng ating flesh. Hanggang saan tayo makakarating? Hanggang saan pa ang kaya natin mararating? Kaya pa ba ng determination mo na panghawakan ang salita ng Diyos? O dumating na sa punto na nasa dulo ka na at dahil hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos, wala ka na, no point of return. Your flesh needs to stop. Tandaan mo yan. Sabi nga ni Dr. Jonathan David, in every step of victory, because surely victory is ours. Because once we are a victim, but now we are a victor, the moment we receive God in our lives. And every step of victory, sabi ni Dr. Jonathan David, was filled with struggle and confrontation. That is why every step of obedience demands more crucifixion of the flesh and all its desires. Kailangan natin mag-crucify ang flesh. Because the flesh will slow us. No? Ang flesh ang siyang magbabagal sa atin sa pagbiyahe, sa pagpatuloy sa ating journey in life. 40 days supposedly, naging 40 years. Next, God will surely test our dependence. Dependence on what? Dependence on His Word. Sabi dyan, sending hardship to test you. Ang hardship po talaga darating sa buhay ng isang tao. Ginarantiyan niya ng Bible. Sabi dyan sa 2 Corinthians 6:4, in everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships
hardship and calamity of every kind. Lahat to talaga ng ito nadaanan natin. Pero kung mayroon ho tayong salita ng Diyos na pinapanghawakan, hindi ho tayo mag-alala. If we really depend on the Word of God, nothing will be able to put us down. Why? Because we are clinging on the Word of God. Sabi nga ni Habakuk, hindi ko man nakikita na mayroong bunga ang ubas sa ngayon, pero I am clinging to the Word. Umaasa ako at darating ang araw that time comes. The time will come. Magkakaroon ng bunga yan. Ganun din tayo. Hindi pa man natin nararanasan ang kabuuan ng pangako ng Diyos sa buhay natin. We are certain na ang Diyos na nangako ay tapat sa kanyang pangako. At tayo'y nakakatiyak na ang salita niya, it shall come to pass. No? At mapapakita na that we are true ministers if we will endure those troubles and hardship and calamities of every kind. If we can only pass those things, if we will depend only to the Word of God. Hindi mo natin kailangan ipagmalaki yung ating kakayanan. Kaya natin gawin. Bakit? Ang sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. Bakit? Kinakailangan natin magtiwala sa Panginoon at hindi doon sa kaya natin gawin, sa ating nasa isipan, sa ating mga sariling diskarte. Kasi ang diskarte natin, ito ay mostly nakuha din natin sa mundo. Kapatid, we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Tayo ay mga estranghero lamang sa lugar na ito. Darating ang araw na tayo ay makakasama na ng Panginoon. At ang dapat na natutunan natin yung ways or lifestyle in the kingdom ang siyang pinapamuhay natin, pinapractice natin, kasi ito yung klase ng buhay na isa sa buhay natin pagdating ng araw. Kaya anong gagawin natin? Trust in the Lord. Kasi ang pagsubok na dating sa buhay natin, ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin, alam ng Diyos. At ibinigay na ng Diyos lahat ng kailangan natin para mapagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga tentasyon ng buhay. Kaya, kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon at huwag tayong magdepende sa mga antics natin, sa mga diskarte natin sa buhay. But we trust on the Lord. Si Joseph, bakit nilalampasan ang kanyang mga pagsubok? Grabe ang kanyang naranasan. Mula sa kanyang kapatid, sa bahay ni Potiphar, hanggang sa napunta siya sa prison, ang dami pinagdaanan niya. Pero bakit nilalampasan? Kasi mayroon siyang salitang pinanghawakan. Ang kanyang pinanghawakan that God has a plan for him. Kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong sayangin. Huwag mong i-google ang iyong buhay sa mga bagay na makamundo. Huwag mong i-google ang iyong buhay sa mga bagay na kung saan walang kabuluhan para sa Panginoon, kamangmangan pagdating sa Panginoon. Ang diskarte mo ay hindi mula sa Panginoon. Trust in the Lord. Listen to the Word of God. At ito ang Word ng Panginoon ang siyang magbago ng iyong kaisipan. Do not conform any longer to this world, and yet be transformed by the renewing of your mind. You need to renew your mind. And trust in the Lord, not on your own understanding. Sabi niya, every test that we have, in 1 Corinthians 10:13, and every test that you have experienced is the kind of that normal comes to people. Lahat po ng pagsubok na dumarating, normal lang po yan sa tao. Iba-ibang level, iba-ibang, kasi depende din po yan sa ano yung level. Yung, kumbaga, ano yung kaya mo na marating. Kaya mo i-bear. Kasi sabi niya, but God keep His promise. He promised He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Alam ng Diyos kung ano kaya mong gawin. Kaya siya, inalaw niya ang pagsubok na dumating sa iyo kasi alam niya, kaya mong lampasan. At kung ito ay tukso, alam niya, kaya mong iwasan.
Pag ikaw ay nasa isang kalalagayan na mayroong tukso o pagsubok, alam ng Diyos na kaya mo itong lampasan kung ikaw ay mayroong salitang pinangahawakan. Okay? Bakit ang tao nalalaglag sa pagsubok, nalalaglag sa tukso? Kasi yung salita ng Diyos ay hindi niya pinanghawakan. Hindi siya nakadepende sa salita ng Diyos, kundi nakadepende siya sa kanyang diskarte. Iniisip niya. Isipin mo na lang, kung ganito yung naisip ni Joseph, sa bagay, kung patulan ko ito ngayon, hindi naman malalaman ni Potiphar eh. Hindi naman siguro magsusumbong yung misis niya kay Potiphar. So pwede ko siguro patulan ito. Kung wala siyang salita ng Diyos, kung hindi niya nakita yung kanyang sarili, kung hindi niya nakita yung kanyang future. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, He will not test you beyond your capacity. He will not test you beyond your power to remain firm. Kaya tandaan mo kapatid, anumang pagsubok yan, ang lahat ng pangangailangan mo para lampasan ang pagsubok na yan, anumang kailangan para maiwasan ang mga pagsubok na yan, ay nandiyan na, ibinigay na ng Diyos. Ang kailangan na lang natin panghawakan ang kanyang salita. Everything in this world, sabi doon, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Talagang nandiyan yan. Kung titingnan natin, ano yung makikita na tapos na the flesh, the lust of the eye. Tayo, minsan, ang ini-stir up ng lust of the eye is yung bagay, ano? Kung titingnan mo natin, ang bagay na kung saan ini-stir up ng, pag sinabi natin lust of the eye, no? Ay ang ini-stir up dito is yung ating feeling, gusto, kinakailangan maging masaya. Yung pagiging masaya natin. Doon makita, pagka tinitingnan natin yung isang bagay, pag nakita natin yung isang bagay, nagiging masaya tayo. Okay? Tingnan mo to. Alam mo, nung makita ni iba yung bunga ng puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama, at nakita niyang maganda, kaaya-aya, ito yung naging dahilan kung bakit siya nagkasala. Kasi tumingin siya doon sa kaaya-ayang bagay na kung saan ino-offer sa kanya ng demonyo. Dito, tingnan natin, si Joseph, ino-offer sa kanya ang asawa ni Potiphar. Ano? Kaya-aya o hindi? Ako'y naniniwala, kaya-aya yung asawa ni Potiphar. Pero nalampasan niya yung lust of his eyes. Yun din ang dapat natin tingnan kapatid eh. Sa panahon na kung saan mayroon tayong gustong, gusto natin nakita ng ibang tao. Mayroon tayong gustong makita sa buhay natin ng ibang tao. No? Makita nila kung anong ginagawa natin. At tayo din, gusto natin, nagagawa natin yung magagandang nakikita natin. Gusto natin yung ating mga pananamit. Kung tutusin, mayroon ka pa namang damit eh. Okay lang kung hindi nasa crisis. Pero kung ikaw ay nasa crisis, tapos mas pipiliin mo, hindi ka pupunta ng church, kakausapin mo yung nanay mo, Nay, hindi ako pupunta ng church kung walang bagong damit. Kung walang bagong gadget. Kasi nakikita ng mga kaibigan mo yun. At ikaw mismo, gustong-gusto mo yung mga bagay na yun. Tingnan mo. Nasa isang kalalagayan ka na ang mga magulang mo hirap na para i-provide ang mga pangangailangan mo. Pero ang nais mo lang ay mapasayo yung mga gandang bagay na para sa iyo. Dapat sa mga panahon na mayroon ka, isave mo. Huwag mo kaagad bilhin yung mga kailangan mo dahil gusto mo at masarap para sa nagpapasaya sa iyo. No. Kailangan mong mag-save para sa kinabukasan mo. Hindi lang iubos-ubos biyaya. Kumbaga, kakasahod mo na ngayon. Pati nga tuloy yung para sa Panginoon. Hindi mo na ibibigay. Kasi mas nabibigyan mo ng time yung gusto ng iyong mata. Gusto kong bilhin to eh. Gusto ko may ganito ako. Ikaw itong taong ito, mahilig sa hugot.
No? Hindi yung hugot na jokes, kundi mahilig humugot sa bulsa para makuha ang lahat ng gusto. Our dependence in the Word of God, sabi ko nga, will not guarantee that we're going to get what we want. Pero kung tayo ay magdepende sa salita ng Diyos, it will guarantee us to get what we need. The lust of the eyes brings you what you want. Ano yung gusto mo? Pero, hindi mo naman kailangan. Kaya wag mong pilitin si nanay. Kung wala ka pang kakayanan para bumili, wag mong pilitin si nanay para bumili ng bagay na gusto mo. Na alam mo naman na pwede kahit wala ka. Kung kaya mo naman bumili, hindi ibig sabihin kaya mong bilhin mo na. Kailangan mo pa rin mag-save para sa iyong future. Sino mag-aakala na magkakaroon tayo ng lockdown ng 2 months? Sumagi pa sa isipan niyo na magkakaroon ng pagkakataon na mawawalan ka ng trabaho in 2 months. Mawawalan ka ng pagkakitaan in 2 months. Yung magulang mo mawawalan ng pinagkakitaan in 2 months. Wala. Di ba? Kaya nga yung iba, panay ang reklamo sa Facebook hindi pa dumarating yung ayuda. Walang dumarating na ayuda. Panay ang galit sa gobyerno. Bakit ang laki ng pera na nakalaan? Bakit walang nakarating sa amin? Panay ang reklamo. Ganon din yung mga Israelita during the time. Nasa ilang sila, panay ang reklamo, wala man lang makain na masarap. Pero alam nila na mayroong provision ng Panginoon. Tayo, alam din naman natin Reklamo tayo ng reklamo, walang ayuda na dumadating. Kapatid, hanggang ngayon, buhay ka pa. Bakit sinustain ka ng Panginoon? Alam niyo, dumating sa punto. Ang mga Israelita, habang sila ay nagrereklamo sa Panginoon, habang sila ay nagrereklamo during the time na nandun sila sa ilang, sabi ng Panginoon, o sige, ayan, kumain kayo ng karne hanggat lumabas sa mga ilong nyo. Kapatid, huwag tayo reklamo ng reklamo sa gobyerno. Kasi the mere fact na hanggang ngayon buhay ka pa, mayroong provision ng Panginoon sa iyo. Pero, kung nagkataon na hindi ka naghanda, hindi kayo nakapag-save, kasi dumating ito ng surprise sa atin, ang laki ng problema, kapatid. Kaya dapat kahit pa mayroon kang pambili sa mga bagay na pwede magpapasaya sa iyo, huwag basta-basta kung hindi mo naman kailangan. Huwag pilitin si nanay. Kung ikaw kaya mo, huwag mong isipin na kaya mo na, bibilhin mo na agad. Kasi mayroon dapat pinaglalaanan. Mayroon dapat pinaglalaanan. Alam mo, tayo minsan gustong-gusto natin bumili ng mga bagay. Hindi pa dahil kailangan natin, kundi gusto lang natin makita ng iba. We try to impress others na kung saan ayaw mo. We try to impress others na kung saan ayaw ka naman nila. What's the point? Kapatid, kailangan natin iayos yung buhay natin. Kabataan, EBG, the lust of the eye ay hindi magdadala sa atin palapit sa Panginoon. Kasi the lust of the eye craves for the things na kung saan good sa paningin mo. At madalas, ino-offer ng mundo good sa paningin mo. Madalas, ino-offer ng mundo yung, alam mo, yung magiging masaya ka. Barkada, gadgets, damit. Lahat, nandiyan dyan, ino-offer ng mundo. Pero hindi lahat ng maganda kailangan natin. Hindi lahat ng magaganda sa ating paningin, nagdudulot ng buti sa buhay natin, lalo't higit sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Kapatid, look within. Look within. Makita natin yung ating sarili. Ano ba ang kailangan natin? Ang kailangan natin yung pamilya natin. Ang kailangan natin is matulungan natin yung ating pamilya. Kailangan natin yung kinabukasan natin. Mapaghandaan natin. Dahil sa kulang ho ako sa oras, bilis-bilisan ko na lang. Sabi rito, even Jesus during his time, the devil took him to the holy city and had stand in the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written,
He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Dito ang in-stir up ng demonyo sa kanya, ipakita mo! Ipakita mo sa akin na talagang ikaw ay anak ng Diyos. Kasi sabi naman niya, pagka ikaw ay tumalon dyan, hindi hahayaan ng Diyos na makakarating ka sa lupa. Papadala siya ng anghel. At kung dito, kapatid, kung si Jesus nag-give in. Kasi alam niya alam ni Jesus na pagka siya ay umano doon, talagang hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Pero, ang inistirap ng demonyo, ipakita mo yung bagay na kung saan hindi pa dapat nakikita. Yung mga bagay na hindi mo pa dapat ginagawa, ipakita mo na ngayon. Ngayon na. At si Jesus, kung siya ay kung pinagbigyan niya, kung siya ay nalaglag doon sa trap na yon, gagawin niya yon. Bakit? Para makita ng demonyo sino siya. Makita ng demonyo at ma-amaze ka. Talagang ako ang anak ng Diyos. No. Ang sabi niya, and Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Dito, kapatid, kung tayo ay mayroong pagsubok na hinaharap, kung tayo ay mayroong tukso na hinaharap, minsan ito makita natin, ginamit ng demonyo yung scripture. Sabi niya, He will command His angels concerning you and He will lift you up. Ito ang salita ng Diyos before. At dito, kinout ng demonyo. Pero ano ang gagamitin natin para lampasan natin ang ganyang, para maiwasan natin ang ganyang mga pagsubok, ang ganyang tukso sa buhay natin? Use the Word of God. Fight it with the Word of God. Ang sabi, do not put the Lord, your God, to the test. Gamitin natin ang salita ng Diyos para makaiwas tayo sa mga tukso na dumarating sa ating buhay. Okay? Next. Sabi dyan sa 1 Peter 5:10, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ Himself, restore, confirm, strengthen, and establish you. So tingnan natin, kapatid, huwag kang mag-alala. Just depend on the Word of God, because if you're going to depend the Word of God, your God, who is full of grace, is able to restore you, to confirm and strengthen and establish you. Kaya, huwag tayo magdepende sa sarili nating kakayanan. Let's depend on the Word of God. Let's trust the Lord with all our hearts. Kaya susubukin talaga ng Panginoon yung dependence natin sa Kanya. Dependence sa Kanyang salita. But through this, sinasabi din ng Panginoon, if we will depend on Him, if we will trust in Him, makakaasa tayo na kaya niya tayong ibalik sa original nating kalalagayan. Ma-establish sa ating buhay. Okay? Next. Sabi nga doon, have I not commanded you, be strong and be courageous, do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Kapatid, asahan natin ang salita ng Diyos, for He is faithful. No? God is faithful. Sabi niya, I will be, for the Lord is with you wherever you go. Kahit pa man na ikaw ay nakaharap sa tentasyon, ikaw ay nakaharap sa tukso, pagsubok ng iyong buhay, makakatiyak ka kung hawak mo ang salita ng Diyos, kasama mo siyang humarap sa Kanya. Kaya tandaan mo, kapatid, wherever, sabi niya, be strong and be courageous. Huwag kang mag-alala. Depend on God. Depend on His Word. If you depend on His Word, surely you will become a victorious person. Bakit? Kasama mo siya sa lahat ng pagkakataon. Just be strong and be courageous. Okay? Our faith and devotion, sabi ni WRB, will surely be tested. Therefore, we must be willing to embrace it. Embrace trials. At lagi natin tatanan, the moment trial comes, there is a place called Goshen na kung saan inihanda na para ating mapagkublihan. Ano yun? Yung presensya ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang pwede nating panghawakan. Okay? Okay, number 3. How God will test us? God will surely test
our obedience. Obedience in His Word. Sabi dyan, Deuteronomy 8, verse 2. So, sabi niya, so that He might know what you intended to do, and whether you would obey His command. Isa ho sa mga pagsubok na dumating sa mga Israelita habang sila ay nasa ilang, ay tinest ng Panginoon kung kaya ba talaga nilang sumunod sa commandments ng Panginoon. Tayo din kapatid masusubok din talaga tayo ng Panginoon. Kaya ba natin sumunod sa kalooban ng Panginoon? Kaya ba natin sundin ang kanyang mga utos? Simpleng example, no? Noong time na si Isaac, kagaya yung kanyang tatay, nung magkaroon ng famine sa lugar na kanyang kinaroroonan, isa ho sa mga normal na gagawin ng tao pagka siya ay nasa isang pagsubok ay umalis sa lugar na mayroong pagsubok. Umiwas. No? At ang katulad ng kanyang tatay, siya din ay nagplano nung time na nagkaroon ng famine sa kanyang lugar, siya din ay nagplano katulad ng kanyang tatay na pumunta sa Egypt para umiwas sa famine na nangyayari sa kanyang kinaroroonan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, stay in the place na kung saan pinaglalagyan ko sa iyo. Kapatid, staying in a place na kung saan alam mo na mayroong pagsubok, mayroong crisis sa lugar, mayroong famine sa lugar, ay hindi option ng isang tao. Pero pinatunayan ni Isaac because his only option is God. Sabi ni W.R.B. nung nakaraan, don't think God as your other option. Think God as your only option. Isaac thought God is his only option. So nung sinabi ng Diyos sa kanya, stay in the place, siya ay nagstay. Pero sa kanyang pagpanatili, hindi ho siya nanatili na walang ginagawa. Siya ho ay nagtrabaho, siya ho ay nagtanim despite of the famine na kung saan meron sa paligid. Tingnan natin kapatid, ano nangyari. To make the long story short, Isaac, after that famine, naging pinakamayaman po sa lugar na kanyang kinaroroonan. Bakit? Sa kanyang pagtatanim, siya ho ay umani ng 100 folds. 100 folds sa kanyang tinanim, no. 100 folds sa ani na dapat normal na inaani. Minsan kasi iniisip natin, yung 100 folds dyan kung nagtanim siya ng isa, umani siya ng 100, no. Ang normal po na pag-aani, pag nagtanim ka ng isa, aani ka ng 4, 5, hanggang 6. Pinakamarami 10. Okay? Ganun ho yung ratio nung tinutukoy dyan. Pero, ang sinabing 100 fold is 100 fold, hindi doon sa tinanim, kundi 100 fold doon sa ani na dapat niyang anihin. So, napakatindi ho talaga nung ani na nangyari sa kanya. Bakit nagawa niya yun? Kasi he obeyed God's commandment sa kanyang buhay. God said, stay. Alam niyo po, kami nung kami, bago pala mag-asawa ni Ate Eugenio, kami din ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay na kung saan nabanggit ko nga ito minsan that dumating sa punto na kami ay nag-ulam ng suka at asin na may sili. Kung hirap ang pag-uusapan, talagang naranasan din ho namin yung hirap ng buhay. Hanggang sa dumating sa punto na nakaisip kami dalawa na pumunta na lang ng Qatar. Dahil sa mayroon kaming kaibigan na nag-offer sa amin na pwede kaming pumunta ng Qatar ng walang gastos. Walang magiging problema. Talagang, as a matter of fact, nagkaroon na ho kami ng scheduled interview para po sa employer doon sa Qatar. Kami dalawa kasi, bakit kami yung dalawa talaga desire mo talaga namin na sa lahat ng pagkakataon kami ay magkasama sa trabaho or anumang dapat kami magkasama. Yun ho yung desire namin magkasama. And until now, yun pa rin po yung desire talaga namin magkasama. At
ang Panginoon ay napakabuti at talagang binigyan niya kami ng isang kabuhayan na pwede kaming magkasama sa lahat ng pagkakataon. So, kung titingnan natin, mayroon hong crisis na nangyari sa aming buhay during the time at ang isa ho sa naiisip namin ay umiwas sa crisis, pumunta sa ibang lugar para humanap ng panibagong buhay. Pero isa po sa aming panalangin lagi mag-asawa is that Panginoon ibigay niyo sa amin kung ano yung gusto namin gawin. At gawin niyo po, sabihin niyo kay Pastor Wilbert kung ano yung nais niyong makarating sa amin. So, nung Sunday, bago kami magkaroon ng interview sa aming employer supposedly in Qatar, kami po ay nag-church. Nung kami po ay nasa church, biglang nangaral si Pastor Wilbert patungkol kay Isaac. At sabi niya, Isaac stayed. At sinabi niya doon sa bandang dulo, sabi niya, tumingala kayo sa langit. Kung anong kulay ng langit dito? Blue. Anong kulay ng langit doon? Blue. Same langit. So kung pagpapalain ka ng Diyos sa lugar na yun, dito sa lugar na ito, kung nandito ka, pagpapalain ka ng Diyos, buti na lang po. Naging desire namin at naging panalangin namin palagi sa Panginoon na, Lord, use Pastor Wilbert to speak to us. Sa anumang pagkakataon, sa pulpito, sa panahon na kami ay nag-uusap na nakaupo, anumang pagkakataon, use Pastor Wilbert to tell us what to do. Buti na lang po nakinig kami. Buti na lang, nakapakinig kami, pumunta kami ng church during the time. Sa dandi ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Kapatid, sa mga pagkakataon na yun, doon namin nakita that God will really speak to you if you desire to hear His voice. At hindi lang yun, dapat magkaroon din tayo ng desire sundin ang Kanyang salita. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay nasa isang crisis, nasa isang pandemic. Ito ba ay pwede natin magiging dahilan para hindi natin ibigay sa Diyos ang nararapat na ibigay sa Kanya? Naghihirap tayo. Nahihirapan tayo. Pero hindi ibig sabihin nahihirapan tayo, wala nang dumating na provision ng Panginoon sa atin. The moment provision comes, alam natin that every provision, mayroon dapat allocation para sa Panginoon. Ay sasabihin ko sa iyo, kapatid, kung hindi ka nakakapagbigay ng iyong tithe at saka ng iyong offering sa mga time na to, isa lang ibig sabihin, pinapatunayan mo ba sa Panginoon na wala siyang binigay sa iyo? Despite of the crisis na dumating, pinatunayan ng Diyos, hanggang ngayon nandiyan ka, nakaupo, nakatayo, nakikinig na salita ng Diyos. Yan ay isang patunay na may provision na dumating sa iyo. Then you're going to tell me, wala kang offering, wala kang tithes? This is the right time. Nung time na si Isaac ay nagtanim, panahon ng crisis sa kanyang buhay. Pero nung pinili niya na magtanim, ano ang nangyari? 100 folds ng kanyang ani, ang kanyang inani. Bakit? In the times, kung mayroon pong sinabi doon sa New Testament, mayroon sinasabi doon na ang pagtatanim ay ay nakaani ng 30 folds, 60 folds, and 100 folds. Tandaan natin mga kapatid na yung normal na ani 30-60, ito ay nararanasan. Pero yung 100 folds, nangyayari lamang sa Biblia. Ang 100 folds, nangyayari lamang na aani ka nito sa panahon na mayroong crisis sa buhay mo. So kung mayroong crisis sa buhay mo ngayon, kapatid, ito yung tamang pagkakataon para magtanim. Dahil dito patutunayan ng Diyos sa iyo na siya ay tapat sa kanyang pangako. Kung ikaw ay magtatanim, you will harvest 30, 60, but now in times of famine, you will harvest 100 folds. Pero hindi ito yung magiging motivasyon natin, yung 100 folds, kundi magiging motivasyon natin yung obedience natin sa salita ng Diyos. Yung dapat, because those things, sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. You want that harvest? You want that 30-fold? You want that 60-fold? You want that 100-fold? You can have it, but first, seek His kingdom. Seek His righteousness. Seeking His kingdom is obeying the word of God. Doing the will of God. Sabi ni Pastor Wilbert,
Huwag natin gawing dahilan yung kahirapan para hindi natin ibigay yung nararapat sa Panginoon. Obedience to His Word ang kailangan natin para mapagtagumpayan natin ang buhay dito sa mundong ibabaw. Kapatid, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, complete obedience is required. Complete obedience is necessary. Bakit? Sabi ni WRB, complete obedience will release a greater measure of faith that will cause us to stand strong in the promises of God's covenant with us. May pangako ang Diyos sa atin. Ang sabi niya kay Abraham, pagpapalain kita at through you, pagpapalain ang buong mundo. Tayo ho ay kasama sa covenant tayo at tayo, through us, tayo po ay maging pagpapala sa iba. Pero kung sa ganitong pagkakataon, tayo ang nag-withheld ng pagpapala, may problema sa atin, kapatid. Sa kabataan. Hindi ibig sabihin na kayo ay kabataan pa lamang, hindi nyo na pwedeng gawin ito. Kailangan ngayon pa lang mas maaga, matutunan nyo ng mga bagay na ito. Bakit? Mas matindi pa ang mga darating sa susunod. Pero kung hindi mo masanay ang sarili mong gawin ang pagsunod sa salita ng Diyos, kahit pa man sa ganitong mga mabababaw pa lang ang pagsubok na dumarating sa iyong buhay, pagdating sa malalaki na, sa malalalim na pagsubok, mahihirapan ka na. Bakit? Hindi ka sanay sumunod sa salita ng Diyos. Ang sitwasyon na kinaroroonan mo ay hindi maaaring magiging dahilan para hindi mo sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, ang sabi dun sa Biblia, obey your parents, for this is the commandment that has a promise. Ano ang promise? So that everything will go well with you and you will have a long life. Kailangan ho natin ng obedience sa salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa Joshua 1:8, sabi doon, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And you will be prosperous and successful. This book of the law has all the commandments of God, has the laws of God. You need to meditate on it. You need to meditate on it day and night. Why? So that you may be careful to do everything written on it. Careful to do. Don't just read. Don't just understand it and then put it in your mind. Put it in your heart. Put it in your spirit. So that you may be able to do everything written on it. Our obedience to the Lord, our obedience to the Word of God will surely make us prosperous and successful. Kasi sabi, if you will, so that you may be careful to do everything written on it, then, and only then, lilinawin ko po yan, only then, you will be prosperous and successful. If you will be able to do everything written on it, do it carefully. Ginagarantihan ng Biblia, you will become prosperous and successful. Kabataan, huwag nating isipin na dahil sa matalino tayo, madiskarte tayo, kaya nating mabuhay dito sa mundong ibabaw at kaya nating magkaroon ng maraming pera, maraming bahay. Magiging prosperous at successful ang tingin sa atin ng Panginoon. Hindi ho. Magiging prosperous lamang at successful tayo sa paningin ng Panginoon kung nagagawa natin carefully yung mga bagay na nakasulat sa kanyang salita. Sa Biblia. Don't let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. So that you may be, then you will be prosperous and successful. Yun lamang po ang paraan. Yun lamang po ang paraan. Obey the Word of God. Do the Word of God. Kapatid, obedience is the primary requirement for success. Lagi ko natin tandaan. Obedience to the Word of God. Anong klaseng obedience? Explicit, immediate, complete obedience to the Word of God. This will open the heavens for us. The moment na malagpasan natin ang mga pagsubok nito sa ating buhay, mga kapatid, the test of our persistence,
the test of our dependence, the test of our obedience. Makakaasa ho tayo na pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Maalala natin yung parable of the talent. Napagkatiwalaan niya yung tatlo, ngunit isa lang ay dalawa lang sa tatlo ang talagang nagtrabaho. At yung isa, ang sabi niya, dahil napagkatiwalaan kita sa maliit na bagay, yung maliit na bagay na yun, na binigay sa kanya, yun ang pagsubok sa kanya. At naipasa niya, Tito, tingnan mo, sabi, ngayon, pagkakatiwalaan naman kita sa malaki. I will make you in charge 10 cities. Then, pagka nagawa ho natin yan, nalampasan ho natin yung mapagsubok na ito, mapapakikita ho natin. Sabi sa Matthew 25 verse 21, sabi, His master replied, well done, no? Well done, a good and faithful servant. Tingnan ho natin. Sabi doon, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ganun ho ang maririnig natin sa Panginoon. Kailangan lang ho natin dumaan sa pagsubok. Surely God will test us before He trusts us. Kapatid, sa umagang ito, ano man yung pagsubok na yung kinakaharap? Ano ba ang mga trials na yung pinaharap ngayon? Ano ang temptation na mayroong ino-offer ng mundo sa iyo ngayon? Paano mo ito haharapin? Gagamitin mo ba ang yung sariling diskarte, sariling antics, paraan na kung saan nagmula din sa mundo na nag-o-offer sa iyo? Or gagamitin mo ang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo? Gamitin mo para kalabanin ang trials at gamitin para iwasan ang temptation ng iyong buhay. Kapatid, kaya nasabi ko kahapon, nasa sayo ang pagpapasya. Nasa sayo ang desisyon. Kung pagdating sa, and as far as God is concerned, ibinigay niya na lahat ng kailangan mo. Ibinigay niya na lahat. Ang tanong, gagamitin mo ba ang ibinigay ng Diyos sa iyong buhay? Father, we thank you. We give you praise, O Lord God, for your word today, O Lord. Lord, as I come to you, O Lord God, today, O Lord God, ay akin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kabataan na kung saan ngayon ay nakikinig. At ang lahat, O Lord God, na patuloy na sumusubaybay, O Lord God, sa ganitong mga gawain. Lord, akin po silang itinataas lahat, Panginoon, that at the moment, Lord, gaya ng iyong pinangako, Panginoon, the moment na mayroong crisis o pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao, mayroon kang naka-allocate, nakalaan na lugar para kanilang takbuhan. Walang iba, Panginoon, kundi ang iyong salita. Ang iyong presensya, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, for revealing this, O Lord God, to us, O Lord God, na kailangan naming lampasan ang mga pagsubok at kailangan naming iwasan ang mga tukso ng aming buhay. But Lord, those things, O Lord God, as we face those, O Lord God, I ask you, O Lord God, in the name of Jesus to be with us, O Lord God, for us to be courageous and strong, O Lord God. Be with us, O Lord God. Walk with us, O Lord God. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. And Lord, ang iyong salita, O Lord God, nawa ay tumimo sa aming puso at hindi lang maging head knowledge, Panginoon, kundi maging flesh, O Lord God. Maging bahagi ng aming buhay. Maging bahagi, O Lord God, ng araw-araw namin na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa pagsubok mo, O Lord God, sa aming persistence, O Lord God. Kakayanan, O Lord God, sa aming physical, O Lord God, kung hanggang saan pa kami aabot, hanggang saan pa kami darating, O Lord God. Sa pagsubok, O Lord God, sa aming dependence on your words, O Lord God, that we only depend, O Lord God, sa salita mo, just because our own antics, O Lord God, ay nagmula din sa mundo. But your word, O Lord God, will enable us, O Lord God, to overcome. For you are an overcomer, Lord God. We also, Lord God, becomes overcomer the moment when we receive your life, O Lord God. When we receive your word, O Lord God, we become overcomers, Lord God. Once we were a victim, but now we are victors, Lord. And Lord, give us the grace, O Lord God, to do the things, O Lord God, written in your word, O Lord God. Written in the Bible, O Lord God.
The book of the law, Lord God, shall not depart from our mouth, O Lord. We shall be able to meditate on it day and night so that we will be careful to do, Lord God, all the things that is written in it, O Lord God. And then, O Lord, as you promised, Lord, we will become successful. We will become prosperous. But let this, O Lord God, not be the motivation, O Lord God, of our obedience. Let this be, O Lord God, the motivation, O Lord God, of our obedience, O Lord God, is to do your will, O Lord God, so that you will be praised, so that you will be exalted, O Lord God, sa aming buhay. Na ikaw, O Diyos, ay maluwalhati, O Lord God, sa aming pagsunod sa iyo. Na ikaw, O Diyos, ay mabigyang parangal at papuri, O Lord God, sa aming pagsunod sa iyo. And all those things, O Lord God, will just follow, O Lord, sa aming pagsunod. Sabi mo, Lord God, seek first His kingdom. Seek first your righteousness. And all these things will be added. Prosperity, progress, success will just follow, Lord God, the moment, O Lord, that we'll be able, Lord, to seek you. To seek your righteousness, O God. To seek your kingdom and live according to the kingdom lifestyle. Lord, we thank you for this day. Bless your people, Lord God. Bless ABG, Lord God, listening in this program, Lord God, today. We give you praise. We give you thanks. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. God bless po sa ating lahat.